mas kontrobersyal, Naging kabit po ako ng contractor ng bahay namin. mas pinainit, Sabi niya, okay, ipapasok ko na ha, ganyan. Parang, pinasok na po pala talaga niya. Parang sabi, ang sakit. at mas pag-uusapan. Narip po ako ng isang pare. Mga sikretong dito mo lang mapapakinggan. Top Secrets. Top Secrets. Top Secrets. Top Secrets. And we're back. Kasama nyo pa rin, DJ Rakitera. DJ Titangelo. And welcome back to the program Top Secrets. At meron na nga tayong panibagong caller na tingnan natin kung talagang stable na ang kanyang linya kasi sa sobrang dami pong nangyayaring natural disturbances sa ating bansa. E naapektuhan po ang ating mga signal. So, welcome na natin ang ating top secret sharer. Hello po! Yes po, magandang gabi. Magandang gabi po, sir. Pwede po nating palakasan yung boses natin. Hello? Ayan. Ano pong pwede namin itawag sa inyo? Chris. Chris, tama po kami ng pagkakarinig. Yes, ma'am. Chris, ilang taon ka na? 29. 29. Sir, lapit lang natin yung bibig natin sa mikropono ng cellphone para mas marinig ka namin. Okay po. Ayan, Chris, 29. Sang lupalop ka galing, Chris? Zambales. Zambales. Alright, di na kami magpapaligoy-ligoy pa, Chris. 31. Tama ba ako? 29. ma'am. Ay, 29. Dinagdagan ko ng 2 taon. Okay lang. 29 from Zambales. Antok na yarn? Chris, 29 from Zambales. Ano ang top secret mo? Bali po, ganito po yung nangyari. Meron po akong kalibin pero hindi po kami kasal. Bali may 2 po kaming anak. Bali nagtatrabaho po ako sa isang telco. Tapos, yung nakabitan po namin ng internet is nagkaroon po kami ng relasyon na tumagal din po. So, nagtatrabaho ka na sa telecommunication company, tama ba ako? Opo. Opo, Tapos, opo. yung isang sa mga naging client ninyo or kinakabitan ninyo ng internet ay naging karelasyon mo. Yes po. Kinabitan nyo ng Internet. internet tapos naging kabit mo, tama? Yes po. Galing mo dun, partner. Galing nun, no? Internet lang pinakabit, pati ikaw kumabit. So, paano nangyari na habang kinakabitan mo, biglang nagkaroon kayo ng short conversation itong kinakabitan mo? Actually po, yung mismong may-ari po na yun, may asawa po siya na kasal po sila. Pero sa loob po ng pamamahay nila is hiwalay na po sila. Pero nagkasama lang po sila doon para lang daw po sa bata. Okay, sige. Bago tayo pumunta dun sa mga detalye na yan, no? Since medyo okay naman yung internet connection mo, ay, nabigla palang nawawala. Binati natin! Dude, binabati natin! Binabati natin! Hello? Ayan, nandito pa kami. Huwag kang mag-alala, hindi kami nawawala. Eto Ayun na po, nga. nangyari po kasi, yung habang nagkakabit po ko yung Sa unang pagkakataon ba to? Chris? Sa unang pagkakataon na pumunta ka sa kanila, na Opo. kliyente mo sila, nung nagkakabit ka ng internet, nakita mo na to si Girl Lalu. Anong impression mo sa kanya nung nakita mo siya? Uy, ang ganda niya, ganon. Hindi naman po, ma'am. Actually kasi parang wala lang po siya kasi trabaho ko na po yun araw-araw. Halos taon naman po na binilang, trabaho pa rin ako sa ganun. Tapos yung pagdating sa kanya kasi, siya po yung nagbigay ng motibo. Paano Hindi naman binigyan po ka ako. ng motibo? Habang nagkakabit po ko, yung pang inaayos ko po yung mga aparato. Tapos, parang lumalapit siya sa akin, dumidikit-dikit po siya sa akin. Dumidikit-dikit siya sa'yo?
Yes po. Hinahaplos-haplos ka ba niya? Ganun ba yung gusto mong sabihin? Opo. Anong suot niya nung time na yun? Naka-duster ba siya? Yes po. Nakapantulog po siya. Nakapantulog. May bra, wala? Wala po. Wala. So, nagkakabit ka nang hindi siya nakasuot ng bra, tas nakapantulog. Opo. Okay. So, anong reaction mo? I mean, sa loob-loob mo nung time na parang nagkakabit ka tapos ganun yung nakikita mo? Hindi ko pa naman po totally pinansin yun, ma'am. Hanggang sa nagkaroon ng conflict yung linya na kinabit po namin na binalikan po namin ng kasama ko para ayusin yung linya nila. Doon na po nagkaroon ng yun nga po. Something. Hindi ko na rin po napigilan. Baka naman, Sir Chris, sinadya mo yung masira yung linya nila. Ganun. Parang, Ay, hindi. babalikan ko to. Kasi wala tong bra yung una kong kabit. Baka next time, wala na tong salawan. Balik ko, ganun. Hindi naman po. Bali, hindi naman po siya mismo sa mismong bahay nila nangyari. Saan nangyari? Yung binalikan po namin, naayos na po namin yung linya ng internet nila. After po nun, kinuha niya po yung messenger account ko. Tapos nag-chat-chat po kami. Siguro pagtapos po ng after duty po, iyayin niya po ako na lumabas. Doon po nangyari. Sa labas. Opo, Yung kaganapan. So, may nangyari sa inyo, in short. meron po. Ano ba, nag-check-in kayo o pumunta kayo sa apartment Opo. mo? Nag-check-in po. Nag-check-in, Joy. Sa Zambales? Di po, sa Manila. Sa Manila. Iba rin yung connection. Okay. Actually, ma'am, yung pangyayari po kasi na to, laking Zambales po ako, pero ang trabaho ko po is dito po sa Metro Manila. Okay. Gets na namin. Alright. So, sa Manila to nangyari. Tapos, nung merong nangyari sa inyo, nitong kliyente mong to, anong naramdaman mo? Hindi mo ba naisip dun yung partner mo? Siguro, naisip ko naman po, pero sinabi ko naman po sa kanya, inamin ko rin po sa partner ko na, yun nga po, may naganap na ganun. Siguro mga up to 2 weeks ko muna bago ko po sinabi. Inisip ko muna po ng 10 beses bago ko sabihin sa kanya. Yung pagkasabi Eh, mo, anong nag-open- nilalabasan? Kasi po may kapalit. Kapalit na, Ang inoffer po sa akin nung kliyente, pag-resign ako sa trabaho, bibigyan daw po niya ako ng sarili kong panghanap buhay. Hindi ko lang po masabi na mayaman siya. Siguro may kaya po yung Chris, wait lang matanong ko lang, ilang taon na tong yung kliyente mo? Siya nagre-range yung edad? 49 po. 49? Yes po. Yung itsura niya, medyo hati pa ba to? Medyo na? Medyo, meron pa naman po. May asim pa. Meron pa po. Meron pa di ba? Natawa ako doon sa meron naman po. Ay, okay. May dating pa. Ano Meron lasa? po. Hindi ko po tinikman eh. Hindi mo tinikman. Kala ko ba nagkatikiman? Nagkatingin man po pero di man po ako dumating sa part na yun. Hindi mo na amoy? Hindi po. Mukhang malinis naman po. Mukhang mali. Ano yun? Nakapikit ka? Tapos nakabaliko yung leeg mo habang ginagawa nyo ang mga kaganapan? Parang si Sikmura na lang po na ewan na. Tama naman ako sa'yo, kuya. Ganun yung nangyari. So, bakit mo sinubukan? Nandun na rin po ako ng time po kasi na yun eh. Nandiyan na po, nag-check-in po kami. Tapos, may pagkain, may beer. Tapos, naginom na po ako nun. Kumbaga, sinusubukan ko rin po siya.
Kaso andun na po talaga eh. Kumbaga, siya yung talaga yung nag-first move sa akin. Ah. So, dumating po sa point na di ko na rin po napigilan. Sumabay na lang din po ako sa Agos. Mhm. Hanggang sa yung nangyari po yun ang dapat mangyari, yung natapos na, inoperan po ako niya na bibigyan niya daw po ako ng yun nga po, about sa kung magre-resign ako, tapos kukuha daw niya ako ng bahay, bibigyan daw po ako ng negosyo. Ganun katindi yung kliyente mo na to? Bibigyan ka ng bahay, Yes po. bibigyan ka ng negosyo. Bakit? Big fish ba to? Malaking tao ba to? Hindi naman po. Pero, Siguro gaano ka... siguro may ipon lang po siguro. Oo. Kasi, ano po siya, parang secretary ng isang doktor. Lapit mo pa yung bibig mo sa mikropono ng cellphone mo kasi nawawala ka. Ayun po. Ayan, Yung secretary po kasi siya ng isang sikat na po, hospital. Secretary ng sikat na ospital ng doktor. O tapos, yung inoferan ka na ng bahay, negosyo, at allowance, anong Doon ko na sinabi po mo? sinabi sa kinakasama ko. Anong sinabi mo sa kinakasama mo? May nangyari sa inyo o yung ino-offeran lang? Actually po, bago ko po sabihin sa kanya, binigyan na po ako ng kliyente ng cash. Magkano? Na hindi ko na po nasa 100K. Bigay mo daw yung contact number kay Titan Jello. Teka lang, tinuloy mo pa ba to? Sa kanya? Yes po. Opo. Akin na lang yung number. Tapos binigyan ka ng 100K at sinabi mo sa misis mo. Opo. Anong sabi ng misis mo? Nung sinabi ko na po sa kanya, pero hindi ko pa po nilalabas yung binigay niya sa akin. Mhm. Inamin ko po sa kanya na, sabi ko, may naging kliyente kami. Sabi ko, tapos, ganito yung in-offer sa akin. Tatanggapin ko ba? Sabi niya, ikaw ang bahala kung gusto mo. Sabi sa akin ng kinakasama ko. Sabi po, ikaw. Kasi, hindi ko rin masikmura sabi ko sa kanya. Mhm. Tapos po, sabi niya, ikaw kung maging practical ka na lang. Yun po yung sabi sa akin ng kinakasama ko. Sabi ko, kung maging practical, sabi ko, may nangyari na sa amin. Matatanggap mo pa rin ba ako? Yun, natahimik na lang po siya. Tapos, sinabi ko po sa kanya, ito nga yung bilingin niya sa akin na pera. Inabot ko naman po sa kanya. Ano sabi? Tinanggap naman po niya. Mhm. Tapos, bigyan niya po ako ng kung binigyan niya po ako ng palugit kung hanggang kailan ko gagawin. Sabi ko, hindi ko alam kung kailan to matatapos. Hanggang sa nangyari, natapos po yung relasyon namin ng kinakasama ko. Pero yung relasyon ninyo ni kliyente until now, dire-diretso. Yes po. Sir, ba't ka napatawag? Ba't mo kinukwento sa amin to ngayon? Mukhang okay ka naman. Masaya ka naman siguro sa kliyente mo. At Hindi naman po ako masaya. Kasi may dalawa po kasi kaming anak. Mhm. Okay naman po yung buhay ng mga anak ko. Sa akin lang po kasi mas gusto ko pa rin po yung pamilya ko eh. So anong rason talaga nung live-in partner mo dati na kung bakit kayo naghiwalay? Sino ba nakipaghiwalay? Paano natapos yung relasyon ninyong dalawa? Siya po ang nakipaghiwalay sa akin. Ano daw Mhm. rason? Ayun yung kinakasukluman niya daw ako. Pero binigay ko naman po lahat sa kanila eh. Mhm. Kumbaga, ginawa ko na lang po para sa kanila. Mhm. Para maiyaon sila din sa kahirapan. Mhm. Totally po, hindi naman kami madalas nagkikita ng kliyente. Pero nagbibigay pa rin naman po siya. So, masasabi mo ba na sa una parang pumayag yung misis mo o yung live-in partner mo, may approval niya yung ginagawa ninyo nung Yes. kliyente mo na magbibigay siya sa'yo, tapos eventually hindi niya nakinaya? Ganun ba yung gusto mong sabihin?
Opo, ma'am, kasi pagka gusto ko po siyang gamitin yung kinakasama ko, parang nawawalan po siya ng ano, Ang gana. parang napipilitan na lang po siya. Kasi hindi naman po kami dating gano'n. Hmm. So, sinabi mo ba sa kanya na may sinabi ka ba sa kanya na parang resolution para hindi na ganun yung maramdaman niya, natitigil mo na? Sinabi ko naman po sa kanya na ano, tinitigil ko naman na. Actually nga po, lumayo na nga po kami ng lugar eh. Siyempre nagkaroon na rin po kami ng konting ipon, nagkaroon na rin ng konting hanap buhay namin. Lumayo na po talaga kami para umiwas na rin po ako sa sitwasyon na yun. Mhm. Na mas pinipili ko talaga yung pamilya ko. Hanggang sa nagkaroon po ng problema sa kanya, yun na, nagka-peste-peste na po yung binibigay ko sa kanyang pera. Hanggang sa naubos din po. Yun, doon na po nagkaroon ng ano. Nagkaroon po ulit kami ng contact nitong kliyente na to ulit. Kaya Yes. nagtuloy-tuloy na po. Chris, bakit nagka-peste-peste yung pera na mga binibigay mo? Anong Hindi ko po. ginawa niya? Sabi ko sa kanya, magtayo siya ng ganitong negosyo. Kumbaga kasi po, ang nangyari, inati ko na lang po. Kumbaga, hindi naman po kami totaling kasal. Sinecured ko na po yung mga anak ko. Mhm. Tapos, sa pamilya ko, sa side ko, tsaka sa side niya, binigyan na rin po namin ng pansarili nila. Hanggang sa yun naubos yung pinundo namin. Nagkaroon ng sakit yung anak ko. Nagkaroon ng time na alas wala kami makain. Pero hindi ko in-open sa kanya na, kontakin ko ba? Siya mismo nagsabi sa akin na, kontakin mo na yung lola mo. Kasi wala na tayong ganyan. Di na rin po namin kayang gawa ng barang kasi malayo na po kami sa Norte na Sorsogon kayo. po. Mhm. Sorsogon naman. Nalipat Sa na bahay na po mismo ng kinakasama ko. Mm. Ayun, hanggang sa dumating sa point na nagsawa na rin yung kinakasama ko na yun, parang bumitaw na rin po siya pero wala kaming closure na totaling hiwalay kami. Yun, wala na rin po akong balita sa kanila, sa mga anak ko. Diba, tinago na nila sa akin. Pero itong kliyente ko naman, wala na rin po akong pakialam sa kanya. Wala na rin po akong contact. Kumbaga iniwasan ko na rin po. Okay. So ano po ba talaga, Kuya Chris, ang totoo? May connection pa kayo until now or wala na talaga? Ni Sir Chris, Yes po. ano po ba talaga ang totoo? Wala na po ba kayong connection talaga ni Wala client na po. or meron pa? Wala na po. As in, tinigil ko na po. Ito na po, naghahanap buhay na lang po ako dito sa... Bumalik po ako ng Maynila bilang family driver. Mm. Ito na lang po. Kaso yung mga anak ko naman po is parang pinagkait na po sa akin ng pamilya niya. Hindi na po sa akin pinapakausap. O gusto ko makita, gusto ko man lang pasyalan, gusto ko bigyan ng gamit nila, bilan sila ng bagong gamit. Parang mailap na po sila sa akin. Pero kanina, Sir Chris, di ba na-mention mo sa akin kanina na may connection pa kayo nito ni client? Opo, yung nagkaroon na po kasi kami ng problema nun sa probinsya. Kinontak ko na po sa kanya sa kanya po kasi nanggaling na kontakin mo na yung lola mo, ganito ganyan. Yun, nagtuloy-tuloy naman po pero hindi naman na po ganong kalaki ng natatanggap ko kasi nalaman din po ni lola na yun, nagkasama kami ng kasama ko dati. Pero alam naman po nilang parehas na ganun yung sistema. Wala naman po akong nilihim sa kanila, lahat naman po sinasabi ko. Yun lang, sa akin lang naman po kasi, wala man
siguro parang parang yun na po yata yung sukli sa mga ginawa kong masarap pero masarap na mali. So, Yun, Kuya Chris, siguro, anong na-realize mo sa mga pangyayari na to sa buhay mo? Sa mga naging desisyon mo? sa akin lang po, para sa akin, masarap nung una. Ngayon ko po nasasabi na yung words na nasa huli ang pagsisisi. Kasi nung time yung walang-wala naman din po, ayos naman po kami. Hindi naman po ganun karangay yung buhay namin. Kumakain kami sa 3 beses sa isang araw. Minsan, sobra pa. Sa nabuhay ko. Tapos yung dumating nga po yun, sobra-sobra naman po. Sa sobrang dami naman po. Yung kabayaran naman po, ito naman po yung naging sukli sa akin. Yung mismong pamilya ko is lumayo na rin sa akin. Mhm. Oh, shot muna tayo. Shot muna. Tagay mo na to. Tagay mo na to. Oh, Chris, no, ito na yung sitwasyon mo ngayon at hindi namin alam kung paano namin mapapagaan yung bigat ng nararamdaman mo. Napatawag ka sa programang ito para i-share sa amin yung Opo. hinanakit mo, 'di ba? Yung frustration mo dahil sa mga nangyari sa buhay mo. So, sa pagkakataong ito, bibigyan namin ikaw ng tsansa para makapagbigay ng mensahe sa former live-in partner mo. Kung At sa sakali mga mang anak mo. nakikinig siya ngayon. Unahin muna natin si partner, tas tsaka si mga anak. Okay? Sige po. Ano ba tawagan ninyo ni live-in partner? Babe po. Babe, o. Sige, tawagin mo si babe. Babe, kung nakikinig ka man o hindi, gusto ko lang sabihin sa'yo na lahat ng nangyari sa buhay natin is lahat ng to pinagsisihan ko na. Sana dumating yung araw na maayos pa natin para sa anak natin. Kung alam ko naman sa sarili mo na nandiyan lang ako para sa'yo. Ang sa akin lang is ingatan mo na yung mga bata. Yun lang po. O, ano namang mensahe mo para sa mga anak mo? Mga anak, kung pinagkakait naman kayo sa akin ng mama nyo, wala man ako magagawa. Gustuin ko man kayo puntahan, ayaw man kayo pakita sa akin ng mama mo. Pero, gusto ko mangyari sa atin is mabuo pa rin tayo. Mahal na mahal ko kayo. Yun lang po. Hello, Chris. Yes po. Naiintindihan mo ba na lahat ng mga naging aksyon mo ay nagkaroon ng epekto ng sobra-sobra sa pamilyang meron ka? Sobra po. Mhm. Marami ka bang pinagsisisihan? Sobra yung pagsisisi ko po. Sobra. Pero lahat naman po yun, dinulog ko na po sa mahal natin Panginoon na sana magpatawad pa nila ako. Nagdadasal naman po ako, nagsisimba. Hindi naman po ako nawawala sa Kanya. Mhm. Lahat ng hinanakit ko din po, sa Kanya ko rin naman po sinasabi. Mhm. Sana matagpuan mo yung pamilya mo, no? Sana magpakita na sila. At sana gumawa ka pa ng mas maraming paraan para makita sila muli. Yun nga po. Mhm. Baga, maraming mga hinahanap sa pagkakataong ito na ang hirap manghanapin pero nahanap. Tama. Tulad na lang ng ibang mga luxury cars, 'di ba? Tulad na lang ng mga nagtatagong iba. Oh. Nahanap sa ibang bansa yung mga ganon. So, mahanap mo din yung gusto mong hanapin. Kung everyday magiging dedicated ka talaga na hanapin sila. Kung sakali naman hindi mo mahanap, Chris, I think, ito na siguro
yung panahon mo para ayusin mo muna yung sarili mo. Para pag dumating yung pagkakataon na magtagpo kayo ng ex-partner mo and syempre ng mga anak mo, talagang buong buo ka na, maayos ka na. At alam mo naman talaga sa sarili mo na nagbago ka na. Yun nga po yung ginagawa ko po. Yun. Meron ka pa bang gustong ibahagi o sabihin? Wala naman na po, DJ Rocky. Yun. Yan po, yung gusto ko lang po, matagal ko na pong, kasi nasa lobing ko yun na halos taon ko na po na wala naman po ako na pagsasabihan. Hanggang sa nakikinig na lang po ako sa inyo gabi-gabi, sa live. Yun, naisipan ko po na i-share ko po yung ito nga po. Na-appreciate namin ang pagtitiwala mo sa programa namin at sa pagbibigay mo ng oras sa amin ngayong gabi. Thank you! Okay po, maraming salamat po. Thank Ingat. you, Sir Chris. God bless sa'yo, Sir Chris. Salamat po, Titan Jello. Thank you, thank you. Sige po. Boses na yung driver natin, no? Oo ba? Si Sir, Hermie? Kaya tahimik lang ako kaboses ni Hermie. Talaga? Oo, Hermie. Hermie. Baka ikaw yan, ha? Amin ka na. No judgment. No judgment, no? Ay, nako. Ang hirap din nun. Pasubo kayo sa bandang huli. Napapaisip ako parang boss lang ni Hermie. Pero kung talagang kwento mo yan, Kuya Hermie. Hoy! Bawal ka manghusga! Joke lang. Tsaka sabi pa naman natin, your secrets are safe with us. Tapos nilaglag natin yung Sir Hermie. Paano kung siya talaga to? Kaboses lang. Ito naman, binigyan mo naman ng kulay. Kasi may driver Kaboses kami dito sa lang. Love Radio, kaboses daw. Pero hindi ganun. Hindi talagang purong Yes, ganda ng bawi mo. Ay, nako. Hindi. Alam mo, dito natin napapatunayan na talagang nasa huli yung pagsisisi. Kailan ba kasi siya nasa unahan? Wala naman. Wala namang ganun Lagi nasa huli lahat. Totoo Tsaka, dapat talaga pag nagdesisyon tayo, buo tayo Alam mo yung tipong, hindi pwedeng-pwede na. O hindi pwedeng, sige na nga. Dapat oo o hindi lang. At hindi porket sinabi sa'yo ng misis mo na, oo, go mo, ibig sabihin gusto niya. Pwedeng labag talaga sa loob niya. Oo, pero sinusubukan ka lang niya kung gaano ba kaya mong tiisin o magpakabulag ka dun sa bagay na yun o at mahal mo talaga siya. Pero dude, inisip ko lang, may mga pagkakataon talaga sa buhay ng mga tao na dun siya sa desperadong pagkakataon ng buhay niya. So, hindi ko rin alam, hindi ko alam kung up to which extent sila naging desperate dun sa pagkakataong yun ng buhay nila. Pero, parang base lang dun sa pagkakadinig ko ng storya niya, parang umabot dun sa desperate situation And desperate situation calls for desperate measure. So, meron ding parang naggumugulo sa utak mo once na nandun ka sa desperadong sitwasyon. Kaya mapapaisip ka na, ay, eto na lang yung gawin kong desisyon. Kahit hindi buong-buo yung desisyon mo. Naging desperado lang naman sila yung mga panahon na natikman na nila yung karangyaan Pero, base dun sa kwento, dude, kung mapapakinggan natin, partner, sabi niya, okay naman kami dati. Kumakain kami ng 3 beses, payapa kami. Pero simula itong dumating si client na ang taas ng signal, ang ganda ng signal, kaya kumonect ito sa wifi si kuya. Kumabet. Itong si kuya sa wifi. Nagkagulo-gulo na. Di ba sabi niya mismo na nagka-peste-peste na daw nung panahon na nakakilala nila to? Dahil na-mishandle nila yung funds. Yes. Pero kung iisipin mo din, kung nag-agree si partner sa umpisa, tapos parang naisip niya na, sige, makakatulong to sa pamilya natin, tapos mag-iipon lang tayo. May timeline pa siyang sinasabi, di ba? Parang may timeline pa. Kung naipon nila yun sa tamang paraan at nagastos nila sa tamang paraan, baka kayanin pang masalba yung relasyon na meron sila. Baka lang hindi ako sigurado. Pero naisip ko din at one point na
pag mali talaga yung pamamaraan, I mean, pag mali talaga yung gawain, pag mali yung intensyon, pag mali yung lahat, kumbaga, pag mali yung tao, maling intensyon, maling pamamaraan, ang bunga talaga nito is mali. Hindi siya talaga magiging tama. Yes. So, baka yun na talaga yun. It's gonna be, yung palalasapin ka lang ng sarap, pero yung dulo, hirap pa rin. Yes. Ganun kasi talaga gumalaw yung, evil eh. Tsaka minsan sinusubok lang din tayo. Sinusubok tayo na bigyan tayo ng ganitong opportunity. Titignan kung talaga bang igagrab natin yan at magbabago tayo kapag ginrab natin yung bagay na yan. O mananatili tayo sa buhay natin na kontento lang tayo. Minsan nga daw, di ba, sabi, ang taong masyadong nangangarap ng kalabisan, ng masyadong maraming pangarap. Or mapanghangad. Mapaghangad. Napapasama din. Oo naman. Ito yung mga ganid. Diba? Kasi, na siya yun nga, kalabisan, parang lahat ng bagay na sobra, o sobra sa buhay mo, may katumbas o merong resultang hindi maganda. Yes. Kaya mag-iingat ka, kabisyo. Huwag tayong masilaw sa power, huwag masilaw sa pera. Yes. Kasi pag pinagsama-sama mo lahat ng yan, babalik ka sa hirap. O hindi mo babalik. Minsan nga mas matindi pa dun sa hirap yung pagdadanasan mo eh. Kasi nga, maling pamamaraan. Malalaman mo na it's actually a gift from God. Kung at peace ka, swabe lang. 'Di ba? Wala kang tinatapakan na tao. Boring, walang tinatapakang tao, walang ginagamit na tao. Yes. Tapat ka, Yes. may integridad ka. Regalo ng Diyos. Tama. Hindi mo pwedeng sabihin na regalo ng Diyos tong kliyente ko kasi wala siyang bra. Diba? O kaya sabihin mo na sinagip niya ako sa ganitong pagkakataon ng buhay ko. Hindi ko masabi na parang regalo yun eh. And I don't think everyone will agree, diba, na ganun din yun. So, anyway, wala lang. Na-share lang namin ni Titan Jello. Overtime na naman kasi kami. Kami pa tumatawag. Bukas na lang. Ay, mamaya na lang. 9 to 12 ulit. Ay, nako. Anyway. Sana magkita-kita na sila, no? Ng pamilya niya. Kami po yung magpapaalam na ni Titan Jello. At ayusin na naman namin yung mga buhay namin. Nakapiling po ang Bansa Princess DJ Raketera. DJ Titan Jello. At kayo'y nakatutok sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. This is Top Secrets. Metro's #1